50 Pilipinong pari ang kasama sa listahan ng mga may record umano ng pang-aabuso base sa inilathala ng isang watchdog group na nakabase sa Amerika. Ang mga hakbang ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para tugunan yan sa unang balita ni Joseph Morong. 80 paring nagsilbi sa Pilipinas na may record ng sexual abuse ang inilathala ngayon sa website ng grupong bishopaccountability.org. Sa bilang na yan, nasa 50 ang mga Pilipino at halos kalahati naman ng pang-aabuso ginawa sa Pilipinas. Ayon yan sa grupo na bishopaccountability.org na nagmo-monitor ng clergy abuse sa buong mundo. Dagdag nito, ilan sa mga biktima mga menor de edad na babae at lalaki. Bagaman may nakalistang naabswelto sa prosekusyon, ilan ay nakasuhan na o inalis sa pagkapari ayon sa grupo. Pero meron din tila sikretong ibinalik sa pagiging pari ayon sa co-director nito. We have tracked at least 7 cases of priests recently accused, mostly of raping a minor, who are back in full ministry with the obvious blessing of their bishops. Ang ikinalulungkot ng grupo, karaniwan daw ng mga obispo pa na nakasasakop sa mga paring ito ang tila tumutulong sa mga abusadong pari. They feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest poses no risk. Bukod sa mga paring Pilipino, may 10 dayuhang pari ang inukusahan ng pang-aabuso dito sa Pilipinas pero hindi na isa publiko. Kaya nilathala nila ito sa database na ito. The secrecy, which is overwhelming, one of the worst. Philippine bishops feel entitled to their silence. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests, knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Isa sa mga kaso na nasa database ng grupo ay ang reklamo ng pang-aabuso ng isang 16-year-old na babae laban sa isang pari sa Tuguegarao City noong taong 2023. Layo ng grupo sa paglalabas ng listahan na basagin ang umano'y pananahimik ng simbahan tungkol sa issue ng clergy abuse. Tugon naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP o organisasyon ng lahat ng mga obispo sa Pilipinas. Nagtalaga na sila ng Office for the Safeguarding of Minors na pinangungunahan ng isang arsobispo, mga obispo at mga eksperto sa utos na rin ng Roma. Ang atas daw ng Vatican ngayon ay seryosohin ang pagpapanagot sa mga umano'y pang-aabuso ng mga pari. Responsibilidad aniya ng mga obispo ang pag-aksyon sa mga reklamo na dapat ipaalam agad sa Vatican. Aminado ang grupong bishopaccountability.org na para sa Pilipinas na ikatlong pinakamalaking bansang Katoliko sa mundo, maaaring hindi madali ang magreklamo. Gusto raw nilang iparating sa mga biktima na meron silang matatakbuhan. Si Gemma, isang transgender na naging biktima ng pang-aabuso ng isang dayuhang pari, magkaiba raw ang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa institusyon. This has nothing to do with God. There are good people within the church. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.